Ang bawat pamilya ay may mga sikreto, ngunit ang sikretong ito sa pagitan ni Althea at Ramon ay mas malalim kaysa sa inaasahan ng sinuman. Si Althea, 48, ay isang babae na sa kabila ng edad ay nananatiling mapanukso. Ang kanyang alindog ay hindi kumupa sa paglipas ng panahon. Isang bagay na alam niyang ginagamit niya upang makuha ang atensyon ng kahit sino, kahit ng mga taong hindi dapat. Si Ramon, 28, ay gwapo at matipuno, ang perpektong asawa ng kanyang anak na si Trisha. Ngunit sa isang sandali ng kahinaan, ang mga linya sa pagitan ng tama at mali ay nagsimulang maglaho. Nagsimula ang lahat isang gabi nang magpaalam si Trisha na may business trip siya at kailangang umalis ng 3 araw. Naiwan sina Ramon at Althea sa bahay, isang sitwasyong tila normal, ngunit puno ng hindi inaasahang tensyon. Sa hapunan ng gabing iyon masyadong tahimik. Ang tunog ng mga kutsara at tinidor ay mas malakas kaysa sa kanilang mga salita. Ramon, simula ni Althea habang tinutulak ang baso ng alak palapit sa kanya. Paano mo napapasaya si Trisha? Mukhang masyado siyang busy sa trabaho ngayon. Napatingin si Ramon sa kanyang biyanan, bahagyang nagulat sa tanong. Okay naman kami, Mama. Naiintindihan ko naman na busy siya. Ganun talaga kapag masipag ang asawa mo. Ngumiti si Althea, ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Minsan, hindi sapat ang intindi. Kailangan din ng effort, Ramon. Cheesy ang mga babae. Gusto nilang maramdaman na mahalaga sila. Tumango si Ramon, pilit na iniiba ang usapan. Ginagawa ko naman ang best ko. Alam kong maraming iniisip si Trisha, kaya sinusubukan ko siyang suportahan. Ngumisi si Althea at dahan-dahang ininom ang kanyang alak. Hindi ito ang sagot na gusto niyang marinig, ngunit alam niyang may oras pa. Sa bawat paglipas ng segundo, nararamdaman niyang lumalapit siya sa kanyang nais. Habang naghuhugas ng pinggan si Ramon sa kusina, tumayo si Althea at sinadya niyang lumapit. Sa kanyang manipis na duster, ramdam niyang napansin siya ng manugang kahit hindi nito ipinapakita. Ramon, kailangan mo bang gawin yan ngayon? Relax ka naman. Wala si Trisha. Kaya magpahinga ka, sabi ni Althea habang pinapanood ang bawat kilos ni Ramon. Ngumiti si Ramon, pilit na iniiwas ang tingin sa manipis na suot ng biyanan. Okay lang, Mama. Ayoko kasing maiwan ang mga kalat. Ngunit hindi umalis si Althea. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagtayo sa likod ni Ramon. Tila ini-enjoy ang tahimik na tensyon sa pagitan nila. Alam mo, Ramon, bulong ni Althea, minsan kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Hindi laging tungkol sa trabaho o sa ibang tao. Ma, ayos lang talaga ako. Sagot ni Ramon, ngunit halatang hindi komportable. Bumalik si Althea sa sala, ngunit hindi niya mapigilang ngumiti. Sa gabing iyon, umupo siya sa sofa, hawak ang kanyang baso ng alak, habang si Ramon ay nanatili sa kusina. Biglang bumuhos ang ulan sa labas. Ang malakas na tunog nito ay nagbigay ng kakaibang lamig sa bahay. Lumapit si Ramon sa sala, bitbit ang kanyang tasa ng kape. Ma, gusto mo ba ng kape? Tanong niya. Pilit na iniiwasan ang kakaibang tensyon na nararamdaman niya. Ngumiti si Althea at umiling. Huwag na. Samahan mo na lang ako dito. Masarap mag-relax habang umuulan. Umupo si Ramon sa kabilang dulo ng sofa, sinubukang panatilihing propesyonal ang kilos. Ngunit nararamdaman niyang iba ang tingin sa kanya ng kanyang biyenan. Naglalaro sa kanyang isip ang tanong, bakit tila may kakaiba sa mga galaw ni Ma? Ramon, biglang tanong ni Althea, masaya ka ba talaga kay Trisha? Napalunok si Ramon, halatang nagulat sa tanong. Oo naman, Ma, bakit mo na itanong? Wala lang, sagot ni Althea, sabay ngiti. Minsan kasi, may mga bagay na hindi natin kayang sabihin kahit sa sarili natin. Nagkatinginan silang dalawa. Sa ilalim ng dilim ng ulan at liwanag ng lampara, tila huminto ang mundo. Hindi maikakaila ni Ramon ang kakaibang nararamdaman niya sa presensya ni Althea. Ang kanyang alindog ay masyadong malakas upang balewalain. Dahan-dahang inilapit ni Althea ang kanyang kamay sa braso ni Ramon. Ramon, bulong niya, hindi masamang tanungin kung ano ang totoo mong nararamdaman.
Mali ito, sagot ni Ramon. Ngunit hindi niya kayang alisin ang kamay ni Althea sa kanyang braso. Ang bawal, Ramon, ang siyang pinakamatamis, sabi ni Althea habang ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Bago pa man makapag-isip si Ramon, naramdaman niya ang lambot ng labi ni Althea na dahan-dahang humaplos sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa isang iglap, bumigay siya. Sa gabing iyon, natapos ang pagitan ng tama at mali. Ang bawat halik at haplos ay puno ng init at pagnanasa, isang bawal na relasyon na magdudulot ng malaking kapahamakan. Pagkatapos ng ilang oras, tahimik na bumalik si Ramon sa kanyang kwarto. Ang kanyang dibdib ay punong-puno ng guilt at kaba. Alam niyang ang ginawa nila ni Althea ay mali. Ngunit hindi niya maiwasang maalala ang bawat sandali. Sa kabilang banda, si Althea naman ay nakangiti habang nakahiga sa kama. Para sa kanya, iyon ay simula pa lamang